Magandang gabi po, Valenzuela UMC. Ang aking pong pamilya ay lubos na nagpapasalamat at nagagalak sa pag-iimbita po sa amin sa inyong midweek service ngayong gabi. Para po sa ating pagsisimula, nais ko po munang basahin ang teksto sa gabing ito na matatagpuan po sa Santiago chapter 1 verses 2 to 4 at ganito po ang sinasabi: Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas sa iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa gabing ito. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong na ito na kami ay magkakaroon at makikipag-usap sa iyo at magkakaroon ng kaalaman, Panginoon, tungkol sa iyo. Gabayin mo po ako, Panginoon, at itago po ako sa iyong banal na Espiritu. Ito po ang aking dalangin sa tanging pangalan po ni Jesus. Amen. Bali po, sa gabing ito ay nais ko pong pagbulay-bulayan natin ng isang awit na may pinamagatang blessings na sinulat ni Laura. Akin po itong ipaparinig at ipapakita ang mga lyrics na ito. Narito po, atin po itong panoorin. Ang buhay po ay punong-puno ng hardships, mga paghihirap na nag-iiwan na hindi nasasagot ng mga katanungan. Kadalasan ay bakit? Gaano katagal? Alam ko po na marami po sa atin ang dumaranas sa pagsubok sa mga oras na to. Pinansyal, kalusugan, may sakit na matindi, may nawalang malapit sa buhay. Mga sitwasyon po ba na talagang yumanig sa ating mga pananampalataya? Kadalasan nagtatanong tayo sa Diyos, bakit ako? Bakit kami? At kapag po sinabi ang blessings ay ibig sabihin nito ay okay ako, ang dami kong blessing. At kapag may naman po mga hardships o mga pagsubok, hindi po blessing ang kadalasang tawag natin dito. Paano po kung sabihin ko po na ang mga trials na yan ay ang ating biggest blessing? Na ang mga trials sa mga pagsubok na to ay mercies in disguise. Na ang greatest blessing ay napagdaanan mo ang mga trials and conflicts na nararanasan mo ngayon. Ang kantang blessing na ating napakinggan ay isinulat ni Laura na siya ay dumaan sa matinding pagsubok po. Namatay ang kanyang asawa dahil sa brain tumor. Dumating na siya sa punto na nag-asa sa Panginoon na bakit yung lagi niyang ipinagdarasal na paggalingin ang kanyang asawa ay hindi binigay sa kanya. Hindi iyon ang nangyari. Kaya niya po nasulat ang kantang ito. This is a good place to be. Ang buhay ay puno ng mga bagay na hindi natin inaasahan. Ngunit ang Biblia palating nagsasabi sa atin na magtiwala tayo sa Diyos at patuloy na sambahin ang ating Panginoong Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig at ito ang paulit-ulit na sinasabi sa ating Biblia. Ngunit kadalasan nararanasan natin ito na minsan nakakaranas tayo ng hindi ba tayo mahal ng Diyos dahil sa mga pagsubok na ating nararanasan. Na dinadalangin natin na huwag tayong magkakasakit,
Pero nagkasakit pa rin tayo, mga mahal natin sa buhay, na huwag tayong maubusan ng pera, pero nauubusan pa rin tayo. Nakakainis, di po ba? Kapag hindi natin nakita agad-agad ang sagot ng ating Panginoong Diyos sa ating mga panalangin. Paano kung ang mismong bagay na pinakamahusay para sa atin ay hindi pareho sa ipinagdarasal sa atin? Sa lahat ng panahon na naririnig ng Diyos ang bawat kailangan sa pagsasalita, mahal na mahal niya tayo upang bigyan tayo ng mga kaunting bagay. Ang Diyos ang laging nagbabantay sa bawat sandali na nararanasan natin. Kaya kung hindi na niya sinagot ang ating mga panalangin, nangangahulugan ba ito na hindi siya sumasagot? Maaaring binibless tayo ng ating Panginoon dahil sa mga yon. What if our blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? Sabi nga po sa awitin, mahirap unawain, ngunit ay marahil na ginagabayan tayo ng Diyos sa ating mga pagsubok. Marahil ay pinagpapala tayo ng Diyos sa pamamagitan ng mga mahihirap na bahagi ng ating buhay. Hindi ba niya maaalis ang sakit at bigyan tayo ng kaligayahan? Ngunit sa lahat ng ito, ang sakit ay nagpapaalala sa puso na hindi ito ang tahanan natin. Ang buhay natin sa mundo ay pansamantala lamang at ang ating totoong tahanan ay sa langit. Kaya posible na may layunin ang sakit na ito. What if the trials in this life are your mercies in disguise? Minsan, kailangan natin ng pagdurusa upang mahubog tayo ng Diyos sa dapat nating maging. Balang araw, makikita natin ang layunin. Aalalahanin natin ang pangako ng Diyos, ang pinaka-the best. Bilang isang mananampalataya, kailangan nating tandaan na ang mundong ito ay hindi ang ating tahanan. Umasa at magtiwala tayo sa Diyos na kapag dumaraan tayo sa pagsubok at mararanasan natin ito, ang God's greatest blessing ang ibinibigay niya sa atin. Magtiwala tayo sa Panginoon sapagkat alam niya kung ano ang kanyang ginagawa sa atin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo po ay muling manalangin. Lord, salamat po. Salamat po sa mga blessings na ibinibigay mo sa amin. Salamat din po sa mga trials na pinapadama mo sa amin. Dahil sa mga pagsubok na ito, kami ay lalong napapalapit sa iyo, Panginoon. Kami ay lalong tumatatag sa pananampalataya. Panginoon, I declare blessing po sa lahat ng nakikinig sa gabing ito. Lahat ng pamilya, Panginoon, na kinabibilangan ng iglesyang ito. Ano man ang kanilang pinagdadaanan ay ikaw ang makinig sa kanilang mga daing at pasasalamat. At lahat ng may mga pagsubok sa gabing ito, alam namin na ito ay hindi mo ibibigay sa amin kung hindi namin ito kaya. Lord, I declare healing din po sa mga may sakit sa mga oras na to. Ibigay niyo po ang kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa lahat. At ikaw ang manahan sa bawat pamilya na kinabibilangan ng Valenzuela UMC. Ang lahat ng ito ay binabalik ko na may papasalamat sa tanging pangalan po ni Jesus. Amen. God bless po at salamat at magandang gabi.